Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Hello? Walang sound si Tatay Oscar. Magandang hapon po sa atin lahat. Welcome po sa ating malawak na programang Senior Citizens Tips, time for information and public service. Okay ba ang signal ko? Okay naman, Sir Oscar. Okay. Opo. Okay. Welcome po sa ating malawak na programa na tuwing Huwebes 2:30 hanggang 4. Stay tuned po sa another segment o episode ng ating programa. Ma'am, go ahead. Ma'am Oni. Hello po, magandang hapon. Si Oni po ako. Ngayon ay co-host ni Sir Oscar para sa another episode ng ating Senior Citizens Tips. Kumusta naman po kayo, mga kasamang ka-seniors mula sa ating mga iba't ibang dako ng ating bansa? Katatapos ng bagyo, katatapos ng medyo matagal-tagal, ilang weeks ago, ang lindol at kahapon may nag-e-emit ang ating bulkan ng kanyang mga usok na medyo mataas. So, sana kayong lahat ay ligtas dyan sa inyong mga kinaroroonan para mag-usap tayo ng isang bagay na medyo napapanahon at saka siguro, sabi nga kanina, nagjo-joke. Ito yung mga hindi natin kayang malaman kung kailan, Sir Oscar, no? Walang nakakaalam. Sabi nga sa Bible, 'di ba, darating na parang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan. Kaya sa hapon pong ito, inaanyayahan natin ang ating mga mga tagapakinig nood sa ating Senior Citizens Tips sapagkat ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa ating kinakatakutan ng marami sa atin. O ano, Sir Oscar, ano yung topic natin, Sir Oscar? Death and dying. Ayan, yung ating kamatayan at ano ba yung dying kamatayan sa pagkamatay, no? Opo. Sa ngalan po ng regular host na si Kapuroy at si Manang Salve, kami po ni Sister Oni ang pansamantalang nakaupo bilang mga host ninyo ngayon na napataon pa na medyo ay sensitibo. Marami sa atin ang hindi matanggap ang mga bagay na ito. Pero kinakailangan at ito naman ay hindi natin maiiwasan. Kaya makinig po tayo, makibahagi at magbigay ng inyong mga kuro-kuro tungkol sa ating topic sa ngayon. Madam Oni? Opo.
Dahil ang pag-uusapan natin ay siguro yung mga issue no ng death, yung kamatayan at saka yung pagkamatay, no? Kamatayan, ito yung ano no, yun yung state. Yung pagkamatay, syempre individually tayo ang sabi nga nila, naglalakbay lang tayo. Ito na pala si Kapuroy eh. O, si Kapuroy. Saan ka ba galing, Kapuroy? Ay, sorry. Driving ako galing sa ospital. O kaya nga, tama-tama yung pinag-uusapan natin, no? Ano daw, yung death and dying, no? Sabi ko nga, katatapos ng undas, di ba? Oo. Tapos, itong mga naganap na maraming trahedya sa ating bayan, pati sa ano pati nga sa Brazil, may cyclone at yung pinsala, halos katulad ng nangyari sa atin, ang dami, may Mm. mga namamatay din. So, kumbaga, napapanahon itong ating topic. Ah, wala tayong wala tayong guest speaker, pero sabi ko nga, siguro panahon din sa atin pagkatapos ng undas yung sarili naman natin ang pagtuunan natin ng pansin. Ano ba yung ating mga pagtingin tungkol sa kamatayan at saka sa pagkamatay? Actually, ngayong hapon o bukas ng hapon, ililibing yung aking tita, no? Yung bunsong kapatid ng tatay ko, 76 years old. Nakaburol siya ngayon. Nagkasakit siya, hindi naman masyadong matagal, siguro mga 2 linggo at pumanaw siya nung Mhm. kasagsagan ng bagyo. Ah, Mhm. namatay siya. 76 years old. Sa anim na magkakapatid ng aming tatay, bale, isa na lang ngayon ang buhay. So, kumbaga, Mhm. sabi ko, parang napapanahon talaga, no, na pagnilayan natin. Ito yung sa senior bakit ba sinasabi nating dignified aging, di ba, Kapuroy? Kasi Mhm. ang gusto natin mula pagsilang hanggang pagkamatay, merong dignidad ang mga tao. Kaya Mhm. yung sa pagkamatay, inaasam natin sa ating mga organisasyon, lalo na sa ating national movement ah, towards dignified aging, pati sa pagkamatay, sa pagtanda at pagkamatay, meron tayong dignidad bilang mga tao. Siguro doon tayo mag-focus. Oo. Actually, ano ba? Ano nga ba ang mga issues natin no sa sabi nga nila mahal ang mamatay, mahal mabuhay, mahal Mhm. din mamatay, no? Yan, isang issue yan. Ah, Oo. ano pa? Ayun nga, pag Siyempre, nagkasakit, ang isang maganda dyan ay yung paghahanda. kaya Yung nga, paghahanda. Oo. tama. Siguro magandang i-share natin kung meron man tayong paghahanda na ginawa, share natin yung ating experience at ating yung mga ginawa para kasi hindi pa naman huli para doon sa mga iba eh. Dahil hindi mo naman masasabi, baka yung iba sa atin aabot pa ng additional 10, 20, 10, 15, 20 years. So pwede pang maghanda, no? So ako tingin ko, isang mahalagang pag-usapan, ano ba yung paghahanda na ginawa ng bawat isa? Kasi maari pang tumulad yung mga iba na may kakayanang pang maghanda, no? Lalo na yung kasi 60 lang, pwede pa silang maghanda. Mm. Actually, hindi nga lang sa time 'di ba? Mm. Ako meron akong mga pinsan, isa 29 nung inatake siya, high blood. Mhm. O merong isa 45, high blood rin, inatake Mhm. lang din. Meron akong tiyo na nagkaroon ng kidney problem, 3 years, 45 din namatay. So ibig sabihin iba-iba talaga yung presentation ng kamatayan no. Merong iba bigla at yung edad bata pa, hindi na nga umabot ng senior. At meron namang mga iba, Yun nga yung sinasabi kong usapin ng paghahanda. oo, Kasi yung mga iba, habang bata, hindi nila iniisip yun. kaya No, nga. ako gusto ko lang i-share, nung mga edad 40 plus ako, bumili na ako ng insurance. Mm. Meron akong insurance na kung tawagin ay Adams Life ng Manulife, no? At itong Adams na ito ay binabayaran ko taon-taon at
meron siyang meron siyang insurance para sa mga dreaded disease, yung mga sakit na mahal, no? At depende sa halaga, no, meron kang binabayaran. Tapos pag once na na-diagnose ka ng maski ilan dun sa mga dreaded disease na nakapasok, ibibigay kaagad sa iyo ang kalahati nung iyong insurance para gagamitin mo sa pagpapagamot. At kung gumaling ka, meron ka pang kalahating natitira. At Ah, kung minamalas-malas kang mamamatay, meron ka pang kalahating pagpapalibing sa sarili mo. sige. So, Iyon yung so paghahanda. bumili ako ng insurance na ganun. Sige. So yung sinasabi mo, Kapuroy, paghahanda sa ano yan no, yung financial tsaka mismo yung pagkamatay na no, yung para hindi ka Mm. mahirapan. So paghahanda financially para sa yung kamatayan. Siguro yung iba, ano pa yung mga Pero health paghahanda? din yun. Ayun. Health din yun. Oh, Paghahanda rin sige. sa aking kalusugan kasi ang Sige. Oo. talagang dinidepensahan ko yung dreaded disease. Kasi pagka nagkaroon ka ng cancer o nagkaroon ka ng Yung sakit sa lingering, kidney, ang ling- bibigat ng gastos dyan. Okay. lingering illness. Tama. So, kalusugan, kasi pagka tayo'y nagkasakit, talagang Mm. masyadong mabigat, no, yung dalahin kapag ka nagkasakit financially. Mm. So, isang klase ng paghahanda, no, yung sinabi mong pangalawa, kalusugan, yun Mm. ano yun maliban sa financial, syempre, masarap namang mabuhay na, sabi nga nila, di ba, yung quality of life. Yung pagtanda mo, ang buhay mo, may kalidad na enjoy mo. Mm. Nakakalakad ka, hindi ka inaakay, hindi ka, Uh, 'di ba, hindi ka na naglilimp, no? Hindi ka mm. nag-ika-ika kasi na-stroke. So Mm. siguro 'yun yung Mm. isa, no, yung health na para hanggang tumanda o hanggang humaba yung buhay mo, quality ang buhay, no? Kaya mong manage ang sarili mo. Yung Mm. isa, sabi nung isang kasama natin, kaya medyo ayaw niya sumali. Sabi niya kasi, di ba pag pinag-usapan death and dying, kailangan pag-usapan yung spiritual din, sabi niya. Parang mahirap yata yun. Mm. Of Ano? course. Oo. Pero Well, Of siguro, course. sige, Sir Oscar, uh, sasabihin ka yata. yun yung sinabi ni Kapuroy, um, that will entail, alam ko mahal dyan sa yung sinabi mong insurance na ganyan eh. Pag matanda na, opo. Well, lalo na doon sa ganung klase. Pagkabata pa, mura-mura. Pagkabata ka pa kumuha, mura-mura Yes, pa. mura-mura. Ang premium, ang Mura pa pagbata ka pa. Premium. premium. Well, Mm. yun nga, Mm. isa rin yun. At aside from that, ang magandang paghandaan, sayang at yung kakonti, kung meron man ng mga hindi pa senior. Pero, ang isang magandang paghahanda ay financially dahil para hindi tayo aasa sa ating mga anak pagdating na ng panahon na tayo tumanda na. Mm. Assuming na wala Mm. tayong walang sabihin walang sakit, pero kailangan din natin ng pera para mabuhay tayo na independent sa ating mga anak dahil may mga Na sarili may ng dignidad. may dignidad na hindi ka nagmumukhang kawawa dahil siyempre may sariling pamilya, may manugang ka na pakikisamaan. Pangalawa, yung pagtira mo sa kanila, kailangan hanggat mari mag-isa ka o nakahiwalay. Para naman yung Mm. sinasabi nating mabuhay ng may dignidad, hindi ka nagmumukhang kawawa. Isang nung panahon, maaring nung mga bata pa tayo at yung mga nanay pa natin ang mga senior ay hindi ganun dahil closeness yung ating family ties very close. Pero ngayon, habang tumatagal, iba na ang panahon. Kaya yun, Nagbabago ugali. nagbabago ugali. So, may sarili-sarili na silang mga pinagkakabalahan. At saka, nagtatrabaho na pareho yung mag-asawa. Yung mga nauna,
kalimitan hindi nag-aasawa, nagtatrabaho ang babae. Housewife lang siya. Pero ngayon, kailangan. So, ibig sabihin, mag-isa tayo sa bahay. Kung sakali tayo titira sa kanila. Ngayon, kung tayo may ipon, at habang kumikita pa, mag-ipon, at ang paggastos, hindi ko mo may pera, ay sige lang na sige. Sapagkat pag dumating ang pagkakataon na kailangan natin ang biglaang gastos, meron tayong sariling pera na gagastusin kaysa umasa tayo sa ating mga anak. At awa ng Diyos naman, sa kami ngayon, ganon, napaghandaan naming mag-asawa, yung ika nga ay pagtumanda, na umabot kami ng ganitong edad na hindi kami umaasa sa aming mga anak, hindi rin kami nakikitira, at nakakatulong pa pag minsan. Sige Pero po. hindi naman sila dependent actually sa amin dahil may sarili-sarili na silang pamilya, hanap buhay. Yun ang ipinagpapasalamat ko. At isa pa na pinaghandaan din namin, ito ay I just want to share, etong memorial plan at saka memorial park. May kuha na kami yan. May Nakahanda libingan. na. Oo. Para kung sakasakali dumating ang pagkakataon, hindi na kami gagastusan ng aming mga anak para kami ihatid sa huling hantungan. Hindi na kami aasa. So, yun ay isang... Maganda yun, Sir Oscar, yung sabi mo na maliban sa yung mismong huli mong sinabi na bumili ka na ng memorial plan at saka yung lote sa memorial memorial plan. pa. Opo, so bahagi din siya ng paghahanda. Pero siguro gusto ko lang ilagay natin sa table, sa discussion. Kasi narinig ko nung nagpunta kami ni Kapoy sa Human Rights, napag-usapan namin sa proposed, nag-uusap kasi tungkol sa proposed bill, no po. So yung iba natin kasing mga issue, pwede nang natatalakay yun sa ibang bagay. Pero dito sa concern natin ngayon sa death and dying, bilang paghahanda, sa akin, mahalaga din yung usapin ng living will or yung tawag ng doktor natin doon sa kongreso nung nagpunta rin kami. Ang tawag niya ay advance, ano nga yun, Kaproy? Advance, ano ba yun? Hala, nakalimutan. Advanced Testament yata eh. Teka lang po, sandali lang, nakalimutan ko. Anyway, okay na yung living will. Oo, yung parang ano ba, Sir Oscar, kasi 'di ba, halimbawa yung iba, meron silang binibilin. Pag ako ay aksidente, yung aking mga organs, idodonate ko. May mga ganun di po ba? Habang para mapakinabangan. Last will and testament. Oo, pero kasi yung iba, yung last will, ang alam lang nila, Advance. pera no? Advance last will and testament. Oo. Tapos, so yun yung isa, yung mga bahagi ng katawan ko, pwede kong i-donate sa, anong tawag dito, sa mga Aksidente, mga mamamatay. aksidente, kukunin. O tapos, yung isa naman, eto, true to my own experience, yung nanay namin, nagkasakit po siya, cancer sa colon. Sabi niya, bonus naman ako, 80 years old na, hindi na ako magpapa-opera, sabi niya. Si Cory, mayaman, namatay din, sabi niya. Colon cancer. Tapos sabi niya sa amin, nung may namatay na cremate, wag ako i-cremate ha. Kasi yung cremation, hindi yan kulturang Pilipino. At saka gusto ko yung, yung pagkamatay, ay yung pagkabulok, natural, hindi sinusunog, sabi. Tapos, yung tatay naman po namin, mas maaga siyang namatay after retirement, 2 years, 62 lang siya namatay. Pero bago siya, sa mga kwentuhan, sabi niya, hindi nakasulat, pero alam namin. Sinabi niya sa amin na, ako pagkaroon ako ng emergency, wag niyo na akong lalagyan ng mga tubo-tubo sa katawan, sabi niya. So alam namin yung gusto niya. Kaya yun yung isinusulong ko doon sa mga legislative agenda natin na sana pagka dumating tayo sa punto na hindi tayo makadecide, yun na, susundin yung mga ibinili natin o kung mas mabuti nga, meron na tayong living will.
Kasi Eh, ibig alam sabihin, mo, eh, hindi naman kailangan ng batas doon eh. Pagka nag-iwan ka ng ganun, eh, irerespeto yung dapat ng mga anak mo. Eh, hindi ng yung mga batas anak, na yan, ng matagal mga pa yan. doktor. Hindi, ng mga doktor mismo. Hindi, siyempre pwede na nga Ah, natin simulan. Sinasabi ko nga, sa karanasan namin, dahil yun yung mm, bilin, kahit hindi nakasulat, sinabi ng nanay namin, ayoko i-cremate, ayoko mm, magpa-open, nakakadesisyon pa siya. So, yung kanyang sariling empowerment, di ba? Empowered yung ating mm, mga nakatatanda. Hanggang sa dulo, sila nagpasya sa buhay nila. Yun ang ibig kong mm. sabihin. Yeah. Tapos, kaya sabi ni Kapuroy, kahit hindi nakasulat, hindi sa batas. Pero pagdating kasi sa ospital, 'di ba? Pagka yun ay ano, ang mga doktor hindi basta-basta makikinig. Yung kanilang gusto ang ipagpipilitan Oo. talaga. Pero Yun yung pwede mong sabihin sa kanila yung gusto mo at pag binali nila yun, may kaso sila. pero 'di ba? Alam mo, maraming doktor mahilig gumawa ng pera maski nga hindi kailangang operahan, inoopera. Eh, nawala na sa kanilang nawala na sa kanilang sinumpaang Tungkulin. profesyon. Hindi, kaya nga, Oo. yung sa atin, siguro sa atin, bilang mga nag-a-advocate ng movement towards dignified aging, eh Mm. yung ating mga miyembro mismo, di ba, unti-unti, Mm. sana, Educate. oo, I-educate. Yeah. pag-usapan natin, tapos yun nga, i-face talaga natin to, kasi hindi naman talaga natin maiwasan, yun naman ang ending eh, di ba? Yun nga lang, Mm. iba ng timing, yun. Oo, pero yan ay sa susunod na elderly week, magra-write shop tayo, gagawa tayo ng template. Bawat isa sa atin susulat ng ganyan para may iiwanan. Maski na walang batas, pag meron ka ng sinulat na ganyan, irerespeto yan. Kaya nga, Yung bagay na yan. pero Pero kasi mas matibay kung may batas. Kapuroy, naalala ko lang, meron nga tayong kasama. Sabi niya ayoko niyang sumama sa discussion kasi hindi ko gustong pag-usapan 'yan, o 'di ba? O di May bahala siya. Oh, hindi, kanya hindi. pa yun. Bahala na Hindi, ibig sabihin kung kasi anong gagawin sa kanya. hindi, may mga, yung iba kasi may traumatic experience about death, 'di ba? Kasi nga, yung kultura natin, Mm. hindi yan masyadong pinag-uusapan eh, 'di ba? Sa mga pamilya, kahit nga yung nanay namin na nakaratay na eh, mabuti na nga lang talaga siyang very strong yung kanyang isip. Nasasabihin niya talaga na siya Oo. nagpapasya, ano gusto niya, susuportahan natin sa kanilang gusto, 'di ba? Oo. Kasi buhay Kaya na nga, yun so eh, siya ang ang pasyente. sinasabi ko lang sa iyo, sige, isulong natin yung batas, pero wag nating antayin yung batas lumabas. Magsulat na tayo. Yung mga kasamahan natin ay imulat na natin sa pag-iisip na 'yan at magsimula na tayo mag-write shop para meron na silang papel na Oh, na pwede mo template. kang ipahawak yan sa abogado mo eh. Hindi, pero Pwe- bago, siyempre parang andali lang, no? Parang andali lang, talaga namang pwede. Yung mga madre, tsaka yung mga pare, may ganyan sila kasi hindi naman pamilya kasama nila, di ba? So, mayroon Mm. sila talagang sinusulat. Ang ibig ko bang sabihin, sa kultura natin, hindi pa ganun kabukas na openly pag-uusapan ang aking Oo. pagkamatay, di ba? Yung Sabagay, parang, tama Oo. yun. Tama rin yun. Kaya nga, kasama nga yun sa pagmumulat na gagawin natin. So oo. sa ating mga orientation, sa ating mga seminar, isama natin yung topic na yan para Oh. maimulat natin yung mga kasenyor. Kasi, di ba, halimbawa, isang paghahanda, talagang psychologically kailangan nating maghanda. Every day pwede halimbawa yung sinasabi ng mga 'di ba yung mga ibang nagme-meditation ng gratitude kasi pwedeng oo buhay ako ngayon tapos pagtawid ko ng kalsada nasagasaan ako. So ibig sabihin talagang life ano na natin siya kumbaga lifestyle at saka way of life na talaga yung ang buhay ay temporary, ang buhay ay hindi natin hawak sa ating mga kamay. So, ano yung mga paghahanda na pwede maliban sa financial, maging healthy para hindi tayo mahirapan sa pag tumanda tayo. So, yung Mm. mga daily exercises na pwede nating gawin
sa bilang ano no, bilang mga tao Oh, na sige, di ganito gawin natin para organize yung pagdi-discuss natin kasi palundag-lundag tayo at pabalik-balik eh. Ako tama. ang suggestion ko, tapusin muna natin lahat ng usapin sa paghahanda sa kalusugan. Ano ba ang mga dapat gawin? So, Okay. halimbawa, ngayon, kagagaling ko lang sa stress test, katatapos ko lang mag-stress test. At ako'y tuwan-tuwa dahil inabot ko yung yung target na gustong marating nung technician o lumampas pa ako ng dalawang step. So, yung stress test kasi katatapos ko lang anim na steps. Pero sa senior, pwedeng okay na yung dalawa. Pag na-meet mo na yung target na na heart rate, mga 2 minutes na-reach ko yung target, and then after that, sabi sa akin kung kaya mo pang ituloy mo lang. So tuwan-tuwa ako kasi inaabot ko ang third level. Handa pa nga akong pumunta ng fourth level, inawat na lang ako nung doktora. Sabi niya, wag na, tama na. Okay na yan, okay na. So, maganda yung una, maganda tayo sa kalusugan. Of course, kumain tayo ng tama, mag-ehersisyo tayo, at kumain din tayo ng mga vitamina at supplement. Kasi yung mga iba, kumain lang ng tama ang sinasabi pero hindi sapat yun. And then yung matulog ng tama, marami ring usapin doon. Oo. Okay. Unang-una, gustuhin mo man na matulog pero hindi ka makatulog. Dahil isang dahilan yung pag-iisip. No, malaking bagay yan. Yung nag-iisip. Hanggat iwasan natin. Hanggat Stress. maaari, nakaka-stress yun. Yung sinasabi ni Kapuroy na yun. At tama yun. Pero nung natatandaan ko, tagal ko nang nagkaroon ng stress test eh. Aside from dun sa treadmill, ano pang ginagawa ron? Titingnan ng puso, treadmill. Ano pang ginagawa dun, Kapuroy? Hindi kasi yung treadmill ay kung kaya ng puso mo. Kapag ka hindi mo nalampasan yung first step, second step doon, ititigil na nila yun. Ang susunod na gagawin sa iyo ay chemical na. Tuturukan ka ng gamot na may kulay tapos padadaluyin nila sa buong katawan mo yun. At titingnan nila kung yun ay may baraka sa mga ugat o sa puso. Chemical na yun. Pero yung stress test kasi, nakikita yung pag kaya mo pa mag-exercise, ibig sabihin hindi barado puso mo. Di okay talaga yon yung katulad niyan, ang mga may HMO or siguro may mga city, nagagawa nila yan ng regular, no? Yung pagpapa-annual check-up, mga regular check-up. So, kaya ang sinasabi natin ngayon sa ating okay yon, regular na pagpapa-check-up. Hopefully, yung ating bagong programang inilulunsad ngayon, sana Oo. hindi mahirap. Yung yakap. Yung yakap na may check-up na, regular pwedeng magpa-check-up ang mga tao at kung may mga findings, pwede silang bigyan ng gamot at may maximum sana ng 20,000. Pilot pa lang sa NCR kasi eh. Tapos, hindi, applicable na yan. Hindi, Nationwide. applicable na. Nationwide. Sa amin sa Rizal, meron na yan. Dito rin sa amin. So, Pero ang complaint ko lang dyan, hindi mo na kailangan magparehistro. Pag pinakita mo yung senior card mo, dapat tanggap ka na. Ang ginagawa Automatic. ng mga hospital, yung mga accredited, hindi automatic. Magpaparegister ka muna bago ka tanggapin. Yun ang isa sa mga ilalaban nating amyendahan yung bagay na yan. So, ito ay magandang punto ito, Sister Oni, kasi yung kinwento mo, yung pinsan mo, pamangkin mo, 29 years old, 45 years old, ang mga tao kaya nabibigla sila kasi hindi sila nagpapa-check up. kasi bata pa. Lalo na yung mga senior, dapat Isip nila, bata lalo pa na pag sila. senior, pag umabot ka na ng 40, dapat twice a year ka na nagpapa-blood test. Tapos once a year ka na nagpapa-stress test o kung ano-ano man yung mga check sa puso.
kung lalong-lalo na kung meron kang health card, nakakainis. Marami kong kakilala, may mga health card. Ang mamahal ng health card, hindi naman ginagamit. Yung Ah, kaibigan ko, namatay nung Huwebes Santo. Kasi siya raw ay nag-gym 3 times a week. Ang ganda-ganda ng katawan, may health card yun. Nung hanapan namin ng medical record, wala pala. Nung ina-autopsy, tinatanong anong iniinom na na maintenance. maintenance drug. Wala raw, sabi ng asawa, liban sa collagen, nagba-bodybuilding yun. So, pero may health card yun. Hindi niya ginagamit. Hindi. Kaya nga, kasama yun sa ano eh, di ba, yung awareness na Mm. ng kalusugan, 'di ba? May health card ka nga, Mm. hindi ka naman ano na parang feeling niya siguro healthy siya kaya hindi siya nagpapa-check up. So, kaya nga itong ano natin, issue natin na to, issue siya ng ano, ano nangyari? Bakit nawala? Hello? Hindi. Bakit Hello, nawala? hello. Nakikita kita. Bakit ganun? Biglang Si si dumapa. si ano si, si Ka Oscar ang nawala. Kita ko kayo. Bakit merong nag-share dito? Yan. Ayan. Okay na, okay na. Oh, si Kaoni naman ang nawala. Oh, anyway. Yung sinasabi mo, Kapuroy, kasi yung ating belief ng marami, it doesn't hurt if you don't know. Takot Yes. na Ayun ang. magpatingin dahil Oo. malalaman na may sakit. Yun Yun. nga, yung palso. Ang sinasabi ko, pag maagang nalaman yung sakit mo, ay pwede pang gamutin. Yes, Pag yes. malala nang nalaman yung sakit mo, ay magbibilakan mo saka ka palang nagpapacheck up pag huli na. Yun. Ngayon, Oo. um, pagka hindi alam, ay wala naman akong sakit dahil hindi Oo. nagpapatingin. Oo. Ako swerte lang siguro dahil yung aking napasukan trabaho ay nire-require kami magkaroon ng health card at nire-require kami magpa-check up. So, ako swerte ako na maintain ko. Tapos swerte pa ako dahil yung mga anak ko sinasama nila ako sa health card ng opisina nila. So, yun yung sana yung mga ibang senior diyan, pag may mga anak kayo, pakiusapan nyo yung mga anak nyo na isama kayo sa health card program ng kanilang mga kumpanya. At maski nahamunin nyo sila na maski kayo na ang magbayad ng kontribusyon, kung kuripot ang anak nyo at walang utang na loob, sabihin nyo na lang, anak, isama mo lang ako dyan, ako magbabayad, wag kang mag-alala, hindi ikaw gagastos. Kasi yan yung isang yan yung isang problema ng mga ibang bata. Ayaw nilang isama magulang nila kasi dagdag sa deduction. So, pwede mo naman kausapin yung anak mo na ikaw magbabayad dun sa deduction sa kontribusyon. Kasi mas mura at saka kung matanda ka na at saka ka sasali sa insurance na nag-iisa ka, mahal. Pero kung nakakabit ka sa kumpanya ng anak mo, mura. At hindi ka na kailangan check upin. Pagka ikaw ay matanda na mag-health insurance ka, madidecline ka. Kasi maaring mataas na sugar mo, maaring meron ng konting problema sa puso. So, yun yung mga dapat iniisip natin sa paghahanda. Kaya ako payo ko sa mga kaibigan ko, kung may mga anak kayo nagtatrabaho, sabihin nyo, ikabit na kayo dun sa kanilang health card at kausapin nyo na lang sila na kung mga walang hiyat, mga walang utang na loob yung anak nyo, kayo na magbayad ng premium. O, hindi ba? Tama ka, Kapuroy. Hanggat bata at pwede nang ika nga ay makabayad o pwede nang siyang magbayad. Simula na ngayon ang paghahanda sa kalusugan. At yan naman ay ika nga ay pagdating ng panahon sa naandun ang pagsisisi. Bakit nga ba hindi ako nakapagpa-insure? Ganito. Alam mo ka, Oscar, intergenerational issue din yan Marami Ito. mga anak na walang utang na loob, kailangan mo pang pakiusapan para maisip na
maisipan na isama ka eh, no? So, Awa, awa, edukasyon din 'yan sa mga kasenyor natin. Kung hindi kayo sinasama, abay sabihin nyo, anak, isama mo ako at ako magbabayad. Baka sakaling mainsulto at maalalay. Naku, awa hanggang naman. apat, Ah, hanggang 30 taon ako nakakabit ako sa health card ng tatay ko. Siguro ngayon naman ako magkakabit sa kanya. oo nga. Ah, awa, Ayun. awa naman ng Diyos ay sa parting yan, wala akong problema dahil unang-una, bata pa ako. Alam mo ba ang unang insurance ko ay 5,000 ang face value. Oo. Nagsimula ako sa ganun. Oo. Ako Oo. ho, ako ho'y mapalad kasi yung tatay ko po ay kasi kusinero lang yung tatay ko pero nung bata kami, lahat kami may insurance. At doon ako tuwan-tuwa nang ma-realize ko na yung tatay ko tinuruan kami maganda. Kaya nung ako'y nagkatrabaho, insurance din kagad ang kinuha ko. Mm. Mm. Yun, isang magandang maipapayo natin sa ating mga Mm. apo, mga anak na sabihan yung kanilang mga anak na maghanda. Hindi naman yun nangangahulugan na gusto mong magkasakit, gusto mong mamatay. Mm. Natatandaan ko noon, yung mga naunang mga tao, yung pagkuha ng insurance yung par insurance, sabi Mm. nila, ay hindi ayaw naman naming masunog. Kaya bakit kailangan namin yan? Oh, pero katulad din ng pagkuha sa mga tawag dito, life plan. Mm. Takot. Pero nung tumagal, nasanay na ang mga tao. So, Mm. yan ay dahan-dahan nating kumbinsihin ang ating mga apo, mga At anak. saka alam mo, nakakabit din yun sa kalusugan na Tatay Oscar kasi natandaan ko yung tatay ko dati, may insurance kami. Minsan nagkasakit yung kapatid ko, pwede ka palang mangutang dun sa insurance Oo nga. at maibabayad mo dun sa doon sa Oo. pagpapagamot. So, paghahanda rin yun. So, yun. Yung paghahanda sa pagkain, katulad yan, kami mga Ilocano, kailangan may gulay kami lagi, umagat, hapon, tanghali. Kaya matatagal ang buhay namin dahil hindi kami masyadong puro karne. Eh, may biruan nga ho kami mga Ilocano sa katitipid namin, yung anino na lang ng karne, paiilawan namin dun sa ulam. Apo Roy, sasagot lang Tatapat mo ako. yung karne, sisinagan mo. Ayan, bumalik na siya. Sige, Ate Oni, tuloy ka, ikaw naman. Hindi kasi sabi ko sana all yung mga insurance. Kasi alam mo, halimbawa ako, yung example ko, yung anak ko, nung binata siya, ako ang kasama sa insurance niya dun sa company. Nung nag-asawa na Mm. siya, automatic pumalit yung asawa niya. Tapos, Mm. ang tawag dito, hindi naman siguro ibig sabihin na ano no na porque hindi tayo isinama hindi na tayo mahal ng mga anak natin. Pero ang sinasabi ko, yan, ano yan mga mindset din ng mga insurance, 'di ba? Tapos meron akong isang brother-in-law, yung anak niya maganda rin ng trabaho, pero nung 65 na siya, tinanggal na siya sa insurance. So, Oo, if hindi, Hindi na may mga iba-ibang insurable. policy. hindi, kaya nga, Iba, iba-iba. kaya nga ang sinasabi ko, etong mga, syempre negosyo ang insurance, hindi Oh. ba? Okay naman, ipinopromote natin para hindi tayo mahirapan. Pero sa dulo, Mm. di ba, Ah, babalik tayo sa mga serbisyo na dapat na enjoy nang hindi Ayan. nahihirapan. Kasi, Alam mo, Sister Oni, magre-react ako sa iyo ha. Diyan ngayon papasok yung karanasan natin sa pag-uunyon. Alam mo ba, ipaliwanag ko lang sa iyo, nung una, ang insurable lang doon sa insurance sa medical card ng anak ko, automatic yung asawa niya at mga anak niya libre. Pero pag pwede mong ikabit ang tatay mo at saka kapatid mo pero magbabayad ka ng additional premium.
So yun yung kaninang kinikwento ko kay Tatay Oscar. Sinabi ko sa kanya, ipakiusap mo sa management nyo na isama yung mga magulang nyo, tapos kayo magbayad ng ano. Hindi naman Premium. kumpanya magbabayad, kayo. Babayaran nyo yung premium. So ganun yung nangyari sa amin dun sa anak ko. Isinama, ako nagturo sa kanya i-request mo na isama kami sa health card nyo, bayaran natin yung premium na idagdag nyo kami ng mami mo. O pati yung bunsong kapatid nila na wala pang trabaho na isama. So, yan ngayon papasok yung kaalaman natin sa collective bargaining. Nakipag-negotiate. Kaya ayun, napasama kami. Kaya nga, ibig sabihin, yung default, kumbaga, yung default ng mga negosyante, syempre hanggat makakatipid. Kaya, Mm. yun, kailangan talaga yung mga institusyon, ma-influence natin sila. Yun ang ibig kong sabihin. Mm. Tapos, Kaya yun, nga sineshare ko itong experience ko. Kasi baka may mga iba dyan, yung mga anak nila, ganyan, nagtatrabaho sa mga kumpanya, pwede namang i-negotiate. Kasi nga, ang importante doon kasi yung group insurance, kapag mas ka group yan, mas mura ang premium, at saka yung mga tinatawag nilang hindi nakasama, may tawag sila doon Yung kung meron ka ng high blood, meron ka ng ano, hindi ka pwedeng isama. ano nga Ah, yan, yung mga, oo. Mga hindi, exemptions. may tawag dun yung Oo. pre, ano yan, pre-conditions, parang Oo, mga ganyan, pre-existing. Yung mga pre-existing conditions. Oo. Oo. So pag kasama Anyway, ka sa malaking grupo, yung pre-existing conditions mo, hindi na yun inaalam. sige. Pero yun nga, babalik lang ako dun sa, okay naman yun, no? Meron mga ilan na pwedeng may ganyan. Pero sa karamihan, yun nga, kaya ano ko yon, hindi alam ng mga tao na meron ganito, meron silang pwedeng magpa-check up, pwede silang ano diyan sa yakap na yan. Hindi alam ng marami. Galing lang ako sa Lamay, ang daming tao dito. Nako, yung yakap na yan, kulang na naman sa information campaign. Hindi, kaya nga, yun ang sinasabi ko sa karamihan ng ating mga seniors na members na wala silang capacity na magpa-insurance at saka ano, yung existing man lang na nandyan, magamit nila sa prevention, di ba? Yun Mm, naman yung ibig kong sabihin. Pero yun mm, ay prevention para maayos ang magiging kalusugan at hindi kaagad mamamatay. Pero babalik tayo sa topic na death and dying, no? Ano yung mm. paghahanda maliban sa insurance, kalusugan, anong paghahanda para sa pagkamatay? So yung Spiritual. yun na nga, yun yung isa. So Oo. inipon na natin lahat ng paghahanda sa financial at saka kalusugan. Sa aming co-op, meron kaming damayan. So kapag may namatay, nagdadamayan, pag naka 20 years ka ng miyembro, meron ka ng 350,000 pesos. No? Pag Mhm. ka, o kaya ina-advance yung pag naka 20 years ka na, yung 50 pwede nang i-advance kahit buhay ka pa, ano? Kasi para ma-enjoy mo naman ng konti yung Mm, ayan, no, mga ganyan. Pero yon financial nga yun. Um, Ano yung iba pa, no? Maliban sa ah, financial, kalusugan, pag-aayos ng yung isang ano ko, yung isang nabasa ko at saka mga kaibigan kong ilan, sabi niya, nagde-declutter, no? Ah, mm. yung Sa kanilang bahay. oo, yung kanilang mga gamit, binabawasan na nila unti-unti. Kasi sabi nung isang nabasa ko, ayokong ma-experience yung na-experience na daw sa nanay niya, na nung namatay, lahat ng gamit, di niya alam kung saan dadalin. Nakakaano naman na itapon o gano'n. So, mas mabuti siya, lesson niya dun sa nanay niya, ako, hindi ko pahirapan anak ko. Unti-unti ko nang dine-declutter yung aking bahay para yung mga pwedeng i-donate, ido-donate na sa Mm. mga pamangkin. Actually, yung isa nating kasama, kapuroy sa ating Seniors for Seniors, iniisip na niya kung kanino niya ibibigay yung mga mahalaga niyang gamit, no, sa mga pamangkin, gano'n. Mm. Yun, isang form of paghahanda, 'di ba? oo. Ang Na isa ihanda opo, ang Sir isa ko pang mai-share na pinaghahandaan na namin, although wala kaming ganong karaming ay pamamana, opo, pero this early ay meron na kaming pinirmahan para whatever mangyari sa amin ay
ganito ang gagawin, ganito ang paghahatian o ilalagay sa common, parang everybody's ko yun, the property. Then bahala na sila rather than pag saka nawala ay pag-aawayan pa. Awayan. Marami marami akong kilala dito sa amin nagkaaway-away hanggang ngayon magkakaaway pa yung mga magkakapatid dahil lamang sa mana. Hindi nag-iimikan, although alam mo sila may relasyon magkakapatid pero dahil yung property nila ay hindi nahati-hati kagad. So, Nagkademandahan pa. oo, yan, nangyayari yan. Opo. Maging maliit na bagay ay gawa na kaagad ng dokumento. Opo. Maiwasan yung mga ganyan. Isang paghahanda rin yun. Opo. So, declutter ng mga ari-arian. Oo, ng properties. Oo. Pero ano ang advice ko sa mga senior papeles lang muna huwag nyo munang ililipat ang Yes. titulo kasi maraming walang hiyang anak at manugang. Kung minsan yung mga manugang pa mga nanguudyok na Oo. ay nako nakita ko na yan sa mga kamag-anak ko at saka sa mga ibang kakilala ko. Opo. Ginawan ng papel yung hindi pa namamatay yung ali, inaagaw na. Hindi ang masaklap nun pati sa bahay pinapalayas pa. Merong mga Meron akong nabasang ganyan, may complaint, pinapalaya sa sarili niyang bahay. Ang nagpapalaya sa kanya, manugang niya lang. sige. Oo. Para maiwasan yun, meron tayong mga tips tungkol sa decluttering ng mga kagamitan, kung may kagamitan, at yung properties, hanggat kaya, ayusin na bago pa dumating yung hinihintay nating yung ayaw nating harapin na kamatayan. Ano pa yung mga pwedeng paghahanda? So, health, money, o yung mga kailangan na alam nyo, meron akong isang kaibigan pati yung kakantahin sa final ritual niya at saka yung babasahin sa ritual, nakahanda na. Siya na gumagawa nung ritual ng kanyang paglilibing. Meron na siyang nakahandang mga awit, mga babasahin, ganon. Yon, isang klase ng paghahanda. Talagang kumbaga parang embrace na ang kamatayan, no? Pati yung tutugtugin ng Punebre. Oo, nakahanda na, 'di ba? Oo. Actually, merong libro 'yan Si Robert Fulghum. Ano nga yung title ng libro niya? Ang ginagawa niya, yung kanyang libingan, inuupuan niya lagi. Pumupunta siya lagi doon sa kanyang libingan. Tapos parang inihahanda niya din yung psychological niya. Lagi siyang pupunta sa kanyang libingan, no? Tingin ko yung isang handa. May i-share lang ako. Bumili kasi kami ng asawa ko nung memorial plan, Park. no? Ah. Hindi, yung memorial plan Oo. na bago. Kasi yung aking naipahiram na yung napaiharam na sa iba. So, bumili ako ng memorial plan, kaming dalawa. Ang pinili namin cremation. Tapos ang pinili namin ay yung kabaong ay rental lang. Oo. Uupahan lang. Kasi kung bibili ka ng kabaong tapos susunugin din lang, sayang. Sayang. So, Oo. nag-decide kami ni Mrs. ay rental na lang yung ating Tama yung yun. ating kabaong, yung pinakamahal na rental. Practical. At meron ng ilang araw siya doon, ilang araw na lamay. At kung sakaling magdagdag, ito yung presyo. So, nakalagay na. Kasi mas malaki ang katipiran kung dati mo nang iplano. Oo nga. Oo, very practical din 'yon. Ngayon, speaking ng ganyan, aywan ko kung aware kayo na although ito medyo sa sideline tayo sa topic, yung may discount din dyan ang senior sa Memorial Park. Alam niyo yun? Opo.
Magkano alam nyo? 20% din. Okay. Marami ang hindi alam yan at hindi naman ibinibigay ng mga memorial park. Etong 2024, may lumabas na sa press release ang tawag dito, Supreme Court, dahil sa Cagayan de Oro may nagreklamo. Inihabla niya yung memorial park doon dahil hindi nagbibigay ng discount. Inihabla niya at ang decision ng RTC ay talagang hindi magbibigay. Ibig sabihin, hindi entitled. Ang ginawa nung nagreklamo, dinala sa Supreme Court. Binaligtad ang decision na may discount nga raw sa services. Ang services ay doon sa mga paghuhukay, doon sa mga memorial, sa mga lot, hindi yung sa mga musileo, sa lot, paghuhukay. Every time, say, pagpapatungin o yung sa simula, may 20% na ron. Ngayon, kung may ilalagay pa dahil sa isang lot ay pwede ang dalawa at ang ililibing ay senior, another 20%. Ngayon, kami rito noong 2014 sumulat ako sa local memorial parks at sinabi ko na entitled ang senior. Nakailan sulat ako at ang pinagbasihan ko ay yung other services doon sa RA 9994. Yun ang ikinote ko at pinagbigyan kami. So, nung 2014 pa, we are already enjoying it. Although hindi ako. Pero yung mga kasama namin senior, nag-i-enjoy na. Ngayon, ang isang napansin ko pa, yung mga memorial chapels, nakalagay doon ay sa yung pagsundo o pagsundo sa hospital, dadalhin sa funeral parlor, iba ang charge noon. Tapos pag-iimbalsa mo, iba ang charge. Sa viewing, iba ang charge. Ngayon, hindi nagbibigay yung karamihan. At ang ginagawa nila ay wholesale. So, kung maliit lang ang natatanggap, yun ang isang na gusto ko through to yung Kapuroy doon sa legislation. At mai-push yun. Dahil marami, just for the sake of discussion, magsubok kayo sa mga memorial chapel diyan sa inyo. Parang inquiry lang, tsaka sa memorial park. Kung talaga kung sila ay nagwakan. Ngayon, meron akong article ng Supreme Court na pwede kong ipadala sa inyo. Pahingi, Sir Oscar, kasi tatanungin ko yung pinsan ko kung naka-discount sila sa tita ko. Oo. Ayan ay hindi binibigay dahil alam nila hindi naman nahingi o hindi. Opo. Pero imagine 2014 pa kami. Hindi ko na naalala yan. Actually tumatawad sila sa sa funeraria. Pero dahil kamag-anak namin, ewan ko kung paano sila naka-negotiate. Pero yan sa services sa Memorial Park, titignan ko kung na-avail nila. Kaya bigyan mo ko Sir Oscar. Sige, bibigyan ko kayo. At yan ay napakahalaga na i-share natin. Ngayon, kung hindi yan ino-observe, yan ay trabaho dapat ng OSCA. Monitoring ng compliance. Maraming hindi nagawa niyan. Palibhasa, siguro hindi rin alam at kung paano igigiit nila o i-insist nila. Kailangan na yung alam natin na tama ay i-push natin. Tayo mismo. Tama. Thank you, Sir Oscar, sa iyong welcome. Opo. Ayan. Ano ang ating mga paano natin? Balik tayo dun sa spiritual. Hindi pa natin napag-uusapan. Paano ba paghahandang spiritual? Okay. Sa spiritual, ang mai-share ko,
unang-una, yun nga, iwasan natin ang magalit. Dahil yan din bukod sa health, ay spiritually, apektado tayo. Sa health, ganon din. So, kung meron man at hindi maiwasan, try na ma-reconcile kagad. At kalimutan, hindi na tayo ganun bata para ipunin pa natin ang galit. Yes. Sa akin na lang kahit senior, maraming mga, alam nyo na, ay sa akin ay parang pinapalipas ko na lang. Hindi na lang ako nagagalit, nagko-comment man, pero hindi na katulad ng bata-bata. So isang tulong yan para sa ating spiritual and sa health natin, health-wise. So Okay. wag na magagalit at yung mga may kasalanan sa iyo, patawarin mo na. Patawarin na kagad. Wag nang Saka 'di ba Sir Oscar, sabi nga ng mga ano diyan, yung mga do it yourself na self-help na mga books. Yung forgiveness ay hindi naman para sa May pinapatawad. kasalanan. Yung forgiveness ay para sa kapayapaan ng kalooban at isip nung taong nagpapatawad, di po ba? So, hindi naman kailangang humingi pa ng tawad yung tao para patawarin natin, di ba? So, siguro yun, isa yun, mahalaga yun, na unti-unti yung loob natin at saka isip, dinedeclutter na din natin. No? Inaalisan na ng agiw yung mga isip tsaka puso. Ano pa kaya yung yun nga, tingin ko yung doon sa kasi, sa mga Japanese, meron silang tawag nila Ichigo Ichie, no? Ano siya parang isang philosophy na yung bawat sandali, hindi yan mauulit, no? So, kumbaga, hanggat kaya, yung lahat ng sandali ng buhay natin, hindi natin sasayangin. Kasi parang yung tubig sa ilog, di ba? Hindi na yan babalik. Opo, kung tayo tumungtong doon sa ilog na yon, sa susunod na tutungtong tayo, ibang tubig na talaga yung dumaloy doon, di po ba? So, siguro yun yung isang mindset din na kailangan natin i-practice na siguro hindi na tayo magagalit masyado noon, Sir Oscar, no? Kasi pag inisip mo na pero masama yung galit na galit ka na, hindi mo binubuhos ang galit mo, puputok sa utak ko yan. Hindi Tsaka naman sa dibdib ko. hindi naman sinasabing hindi magagalit kasi yung sobrang galit pwede ring atakin sa puso, di ba? Pero yung response natin sa bawat sandali, di ba? Kung nakakagalit, di magalit. Pero isang beses lang na dadaan. So hindi mo nasasayangin yung bawat sandali ng buhay natin. So siguro yun yung halimbawa, yung merong nakakagalit kasi may injustice, magagalit ka naman talaga. Pero ang sinasabi lang, 'di ba? Hindi mo nga siya dadalhin ng madaming-madami sa puso mo. Pwede mo naman siyang express tapos hindi ka gagawang kaaway para hindi na bumigat, 'di ba? Pwede mo sabihin at ma-express. So wag na tayo magalit maski na na-impeach na yung inassign na national commissioner. Hindi naman. Kaya Maski na-impeach na yung commissioner natin, tanggapin na lang natin. Ganyan yata yung pakiramdam ng karamihan sa mga senior na kasama natin. Ayaw kumibo. Hindi rin maganda naman yon. But anyway, Kaporoy, i-acknowledge natin muna yung ating mga nakikinig at saka nanonood. Ayan, kayo na lang ni Sister Oni kasi nasa cellphone lang ako. Nagbibiyahe pa ako Sige. Sister Oni. Opo. Dito si Sir Andy Merciales. Sa ganang akin, takot po ako sa kamatayan. Hindi dahil nakakatakot yon. Takot akong mawala sa mundo sa kahit na anong dahilan sa panahong ito at sa susunod pang ilang panahon kasi kailangan pa ako ng mga mahal ko sa buhay. Gandang hapon po, Andy. Buhat naman kay Mary Grace Artega Cardenas. Watching po from Pagkalinga Center. Pagkalinga. Pulanggi, Katarman. God bless po.
Ayan, si B-Boy Sherbo, hello po, watching from Pangkalinga Center din sa Katarman. Ayan. Okay, buhat Ay, naman Ate kay Isabel, Ate Isabel, hello, magandang hapon po sa mga gwapo at magandang guest at facilitators. okay. Watching from? Buhat kay Chuleta Rito Baal, watching from Minalabak. Saan ba 'yun? Minalabak. Hindi ko po. Alam ko Balabak, sa Palawan. Ayan, Minalabak sa Samar din yata yan, Tatay Ah, Oscar. hinalaba. malayo. Tatay Oscar, atras kayo ng konti kasi Oo. hindi na makita yung ano nyo. Hindi, lumalapit ako sa screen para basahin. Asa, okay, okay. Ilong nyo yung nakikita ko. So, maraming salamat sa pakikinig at panonood. Sana na nakatulong kami. At kung meron po kayong mga suggestion na gusto nyong ipaalam sa atin, sa ating mga kasenyor, please let us know. Oo. Yun. Mm-mm. Yung gusto ko lang balikan yung spiritual, no? Alam mo, nitong mga panahon na umabot na tayo sa pagka-senior, marami akong mga kaibigan ay nagbabalik loob na. Nagbabasa na ng Biblia. Yung Yun. iba ay naging mga naging lektor na sa mga misa, nagpapakomunyon at kung ano pang mga relihiyosong ginagawain, no? At yung iba umaattend na ng Bible study. So yan ay isa rin siguro paghahanda yan, no? Na nagpapakatino na yung mga iba. At sumasama na sila sa mga religious organization. Bakit parang hindi ka kumbinsido sa tono mo? Hindi, kinikwento ko lang kasi ako kasi iba ang iba kasi ang relasyon ko sa Panginoon eh. Matagal na akong merong personal relationship sa Panginoon, nagkakaintindihan na kami. Oh, Hindi ko kailangang ipakita na nagpapakomunyon ako, na nagbabasa ako sa harap ng maraming tao. Pero okay din naman 'yun. Ang sinasabi ko lang, may mga kaibigan akong naging ganun na, no, oo. na ano na sila sa mga religious activities, no? Of course, yung mga kababaihan normal ko na yan nakikita sa nanay ko. Nakita ko na yan, naging miyembro siya ng kung ano-ano mga samahan sa loob ng simbahan. Iba-iba. CWL, ano ba yon yung kulay brown? Ah, Ay, Mother Butler. Catholic Women's League. Opo, yan. Mother Butler yung nag-aayos sa Uh, pero yun nga, naalala ko, sabi yung mga iba nga nakakatuwa kung kailan tumanda saka nag-convert na born again, di ba? So, yun yung mga naobserbahan ko. Mga galing pa sa mga sagradong Catholic school nagpapa-convert. So, yun maganda rin naman yun. Kasi kung nakikita nila dun yung mas doon sila na enlighten, 'di ba? At saka naalala ko yung pari namin dati, lagi siyang nag-a-announce. Kailan ba kayo mag-aaktibo sa simbahan? Yung hindi na kayo makaakyat sa altar, ganon. 'Di ba? Kaya kasama din yun talaga na hindi yung spiritual preparation, hindi naman pag senior na at malapit ng mamatay, 'di ba? Sana yung buong buhay natin inihanda natin na 'di ba? Oo nga, pero at Kaya lang least ang joke, teka lang, ang joke kasi ng mga tao pagka medyo nagbabagong buhay, baka kunin ka ni Lord. 'Di ba ganyan yung mga joke ng mga tao pag kaya nga nagbabagong buhay na dahil baka bigla na siyang kunin ni Lord, hindi siya handa di ba? masyadong kasi, 'di Oo. ba? Masyadong Matatapos stereotyping naman yun. nasa online ako sa radyo. So, Tatawag ako maya-maya. Okay. Ayan. So, spiritual renewal, isa rin yan sa paraan ng paghahanda. Hindi naman kailangang pumasok ka sa samahan ng mga manong at manang sa loob ng simbahan. Pwede namang natuto kang magrosaryo, natuto kang magdasal, at mas lalo kang regular na nagsisimba pagka
sa pagkalinggo. So marami namang kapamaraanan. Pero maganda rin na na meron kang ganun kasi yung mga iba nagkakaroon ng anchor, no? Nagkakaroon ng pinanghahawakan na sila ay masasalba pagdating ng paghuhusga, no? Kung May sakasakali Grabe ka biglang naman. dumating. Di naman ganun yun, di ba? Sabi mo nga may personal. Yung ano lang na yung spiritual preparation, hindi nga lang yun kapag ka-senior na Yun tayo. nga yung ironic dun kasi pagka kino-convert ka, di ba, kinakausap ka, yun ang sinasabi sa'yo, you will have salvation. O, di ba? At you will have an anchor. O, di ba? So, parang assurance. Mm. oo. Pero okay din yun. I mean, ako, walang mali at walang masama dun sa mga yun. Kanya-kanyang timing lang yan sa pagpabalik loob. Tsaka yun na nga, kahit sa mga bata, pwede naman natin yan siyang i-develop, di ba? Na Mm. yung sabi mo Mm. nga, ikaw, hindi ka kailangan nagsisimba, hindi ka kailangan nagpapakita. Hindi nagsisimba naman Eh, ako. hindi, yung ibig sabihin Nagsisimba ako. yung iba kasi, lalo na pag naging senior na, meron dito sa amin, yung parang araw-araw nagsisimba sila, di ba? Di naman kailangan ganun Oh. yung expression. Pero ang sinasabi nga natin Mm. na ang pag ano natin, pagkilala at saka yung relationship sa supreme being na pinapaniwalaan natin kasi may mga iba tayong kasama, Muslim sila, di iba ang kanilang tawag no sa Mm. kanilang Mm. no, sa kanilang pinapaniwalaan. Pero yun nga, disiplina siya, 'di ba, na dinidevelop natin na hindi parang one time big time na parang salvation no Mm. para maisalba tayo. So, yun lang, siguro spiritually yung iba na ano sila, parang nakokornihan sila pag-usapan na talagang yun ang pupuntahan natin sa ayaw natin at sa gusto. Talagang papunta tayo doon sa Hindi, facing alam mo death. okay din yun Okay din yun kasi kung magba-Bible study ka, you have something to look forward na may gagawin ka, lalo na kung wala kang Ayan, ginagawa sa bahay. O, di ba? disiplina. Oo, So, disiplina din. may, Natutulungan sila. Oo. meron kang pagkakabalan at magkakaroon ka ng crowd, meron kang mga bagong friends, magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan, di ba? So, Mm. yan yung ibang kagandahan din diyan. Lalo na kung sumasama ka sa mga Bible study. Tsaka hindi lang siya ano yung sinasabi na may personal kasi, 'di ba? Personal relationship pero kasama doon yung pakikipagkapwa-tao natin. At isa Mm. sa sikreto, no, sabi ng mga Hapon, isa sa sikreto nila sa kanilang long life ay yung Mm. socialization ng mga tao, no, lalo na ng Mm. mga matatanda. Hindi sila yung parang bahagi talaga ng buhay nila, yung socialize sa mga kapitbahay. Mm. Hindi sila isolated, ganun. Meron Mm. silang mga avenues para magkita-kita ang mga matanda, kumanta, Mm. magkwentuhan, maglaro, ganun. Mm. So, part din siya ng spiritual enrichment 'di ba? Kasi Of course. yung reinforcing yung mga positivity ng buhay, 'di ba? Nakukuha din 'yan sa mga kaibigan, sa mga Mm. kapitbahay. Yung kapitbahay mo looking forward. May study nga daw sila hindi ko maalala kung anong Mm. university na yung first hour ng ano mo, ng paggising, mahalaga yung interaction mo sa ibang mga tao. May study doon na positive talaga yung effect. Kapag ikaw sa unang isang oras ng pagkagising mo, meron kang mga taong nakaka-interact. So, kaya mahalaga na meron talagang community para mas lalong Mm. mapayaman no yung mga buhay ng mga nakatatanda. Mm. Kaya Dapat nga yan ma-develop kasi sa probinsya ganyan paggising sa umaga nagkwekwentuhan habang nagkakape oo, sa oo. sa may punduhan ganun. Kumukuha ng update, 'di ba? Nagiging nagiging mga grandmaster, Sa amin, nagiging grandmaster
sa cheese. Hindi, nakakatuwa. Sa amin, ganyan eh. Yung mga matatandang lalaki, nagkikita kita sila dyan sa harap ng ano namin, sa may harap ng bakod namin. Mm. Puro lalaki yun ha. Kaya ang aking realization, mas chismoso mga lalaki. Mm. Joke lang ha, Sir Oscar ha. Maraming lalaki chismoso talaga, totoo yun. Kaya nga, kaya nga pag nag-share ako ng balita, sabi nila chismoso ako. Sabi ko hindi, nasagap ko lang yung balita, sineshare ko lang. O, di ba? Sige. Ano Okay. pa? Ano pang paghahanda? Meron pa tayong isang pakibasa, Sister Oni. Galing kay Actually, may mga Isabel bagong comments. Perez. May mga bago. May mga bagong comments pumasok. Ayan, sabi ni Ate Isabel, hindi dapat katakutan ang kamatayan. Basta handa ka sa anytime kunin ka ni Lord. Nakahanda ka na mamroblema sa gagastusin sa paglisan mo at dapat nakahingi ka na ng tawad sa lahat ng mga Mm. nagawang kasalanan. Ayan. Si Miley, watching from Ubuangan, Gamay, Northern Samar. Wow, ang layo ng ating mga tagapakinig nood. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, ano. Ate Isabel, salamat sa sa mga tips. So, maraming salamat, Isabel. Ay, yan si Ate Isabel, kilala ko yan, na matagal lang handa yan. yung bahay niya nga, handang-handa na, pagkaganda-ganda ng loob. So, doon mo makikita mga handa talaga. Taga saan siya? Taga Ha? po siya at Sir. Kasama natin siya, Sir Oscar. Kasama natin Oscar sa NMOP. Si Isabel. Ayan. So, Taga ano siya, Copac. okay. Ayan, si Ate Isabel, isa sa mga sa mga masisipag na kababaihang nagtaguyod ng pamilya. Ngayon ang Meron akong tanong sa inyo. Paano yung paghahanda nyo dun sa inyong mga mahal sa buhay? Lalo na sa asawa, paano nyo hinahanda ang bawat isa? Kasi hindi pa namin napag-uusapan ng misis ko yan eh. Ay, bigla akong naalala, Kapuroy, tsaka Sir Oscar. Meron akong napanood, isang documentary. Hindi ko alam kung si yun. Basta sa isa sa mga niya, mga main media na document nila, yung mag-asawa, sabi, walang iwanan. Walang iwanan, sabi. Nagkwento yung anak, no? Every day silang mag-asawa, nagsisimba sila. Malapit lang sa kanila simbahan, every day nagsisimba. Tapos nung namatay yung babae, nauna yung babae, nakaburol siya. Tapos, second day, sabi daw nung tatay, anak, linisan mo nga ako, matutulog ako. Hindi na gumising. Kaya sabay na sila. Oo, sabay na sila. Kaya yung walang iwanan. Opo, walang iwanan. Nung pagkalinis ng anak niya, sabi matutulog ako, yun na. Di na siya nagising. Kaya sabay sila nilibing. O yan, walang iwanan. True to life story. Panood ko sa... Ikaw Kapuroy, ako wala rin kaming napapag-usapang mag-asawa. Sige, tuloy mo. Although ang paniwala ko, strong belief, ay ako'y tatagal pa. Paniwala ko talagang tatagal ako. So mauna si misis mo? Hindi rin. Sinasabi ko lagi na kami, hindi ko masasabing walang iwanan, kundi kailangan palakas tayo. Dahil marami pa tayong binabalak ang ating mga anak. Actually, next week, darating yung mga anak namin kung galing sa Australia, galing sa Amerika. Purposely lang na magkakaroon kami ng banding. 1 week lang sila rito dahil may mga trabaho.
Actually, yun ay plano namin sa Vietnam sana. Pero nagkaroon ng konting problema yata yung sa booking. Kaya dito na lang. So, sabi ko, 2 years from now, next year, gagraduate yung yung ako namin sa Sydney. Pinapupunta rin kami ron. 2 years from now, dalawa yung gagraduate sa US na ako namin. Sabi ko sa misis ko, pupunta tayo dahil kailangan tayo yung maging malakas. Otherwise, hindi tayo makapunta. Meron kayong look forward Looking to. forward, Looking yeah. forward. Oo. So, yun, Oo. that inspires us. Nagiging inspirasyon para patuloy. Na lumakas. Na, Opo. patuloy. Kahit nakakaramdam, hindi mawala ng problema sa, alam mo na, dahil yung old age, may mga konti naramdaman. Pero yun pa rin, ang strong will. Strong Opo. will. Mahalaga Oo. yun, kasama yun kasama naman yun di po ba? Oo. Mm. Anong tawag dito, yung wini-wish mo. Naalala ko yung isang author na nabasa ko, You Can Heal Your Life. Ano siya, ang wish daw niya lagi ay mamatay siya habang natutulog. Alam niyo, umabot siya ng 90 plus, si Louis Hay, no? Meron siyang libro, You Can Heal Your Life. At nangyari yun. 90s siya nung namatay siya. Mm. Hindi siya naratay, hindi siya na ano, no? So, kaya yung mahalaga yung sinasabi nga natin kanina, yung spiritual preparation hindi para sa death, di ba? Kung gusto mo ng maayos na kamatayan, talagang live well, di po ba? Ano yung sabi ni Santo Padre Pio, di ba? Mm. Yun, live long. Yung misis ko, devotee dyan devotee kay Padre Pio. Di ba? Yung kanyang ano ba yun? Hope, laugh, live, ganon, di ba? So, kumbaga, pag-aani ng buhay kasi yung kamatayan ay para magiging meaningful ang buhay, no? Hindi tayo Live. matatakot sa kamatayan, no? Kaya parang tulad nung sabi nga ni Ate, hindi dapat katakutan, totoo naman yon. Pero kumbaga, lalo na minsan pagka nagwi-wish tayo na yun, magkikita-kita rin tayo. Di ba minsan gano'n, pag may Oo. namatay, may Oo. wish na gano'n na See you. sana See you someday. But someday. See you, but not soon. But Not not soon. soon, di ba? no, Yun yung but lagi, not very soon. but not very soon. Di ba ganyan yung mga madalas sinasabi? Kasi nga, medyo hindi tayo gano'n kaano na, di ba? Imbes na, masarap syempre yung in God's time, di ba? Yung gano'n na parang Meron pasubali, di ba, na sige, magkikita-kita tayo sa tinakdang panahon ng sa Diyos, tamang di ba? panahon. Yes po. Yes Basta po. ako, ang sinasabi ko sa asawa ko, pag nauna ako namatay, huwag kang magpakalungkot, mag-asawa ka ulit kung may manliligaw sa'yo, pero siguraduhin mo may pera. Baka Baka mamaya, O ba yan? Naku, sinasabi mo lang yan. Hindi yan totoo. problemahin mo pa. Hindi, sinasabi ko yan. Tapos tinatanong niya ako, pag namatay ako, mag-aasawa ka. Yung pala yun, binabalik mo lang. Hindi. Hindi, pero yun, yung Masyado isa, kasi hindi, yung mga iba kasi selfish ba? Na, yun nga yung isang Kapuroy, di ba? Isa yun Tingin ko yung isa sa mahirap, kaya ayaw pag-usapan yung death, yung ayaw mong mawalay sa mga mahal sa buhay. Di ba? Yun naman yung isang doon na hindi mo ma-imagine na mag-isa ka. Tapos kahit nga yung naalala ko tuloy, yung nanay namin nung bago siya mamatay, sabi niya daw sa brother ko, aalis ka kasi kasama niya sa room. Tapos, magluluto ng breakfast yung brother ko. Sabi niya, babalik ako, luluto lang ako. Pagbalik niya, wala na. Sabi ko, siguro ayaw niya rin walang kasama umalis. Ganon. So, kaya siguro yun yung isang masakit.
na reality sa death na mawawalay ka sa mga mahal mo, hindi mo alam kung Wala, saan. alam mo, iba-iba yan. Yung tatay ko nung matanda na siya, mga 87, sabi niya sa akin, ayoko nang magpagamot, huwag mo na ako ipagamot, gusto ko nang magpahinga. Kapag nagkasakit ako, huwag mo na ako ipagamot. Yung nanay ko naman, namatay 89. Nung, nung nagkakasakit siya, sabi niya, ipagamot mo ako, ayoko pang mamatay. Gusto ko pang gumaling, ipagamot mo ako. Dali mo ako sa doktor, ihanap mo ako ng doktor. So, iba-iba. Iba-iba ang tao. No? Kaya lang ako, kaya malakas ang loob ko, yung lahi namin mahahaba buhay. Yung nanay Oo. ko, 89. Yung tatay ko, 88. Nung linggo, nagberde yung tiyahin ko, 90. Malakas pa. Nakakapag-tungit pa. So sabi ko, basta wag lang akong magwawalang hiya sa katawan ko, siguro hahaba pa buhay ko. Meron pang mga kwan tayo, pakibasa ka Sister Oni. Ayan pala, sabi ni Ram Osfel, pray, hope, and don't worry. Ayan, dapat Yun. Kwan ko yan. Anak ko yan. okay. Ayan, oo yan, alam niya yung ano ni Padre Padre Padre, Pio. pray, hope, and don't Oh. worry. Oh, okay. Uy, ang Kapal haba na ng usapan natin Oo 2 nga, minuto na lang ha. oo nga. O siya. Oo. O So, katatapos ng ating ulirang nakatatanda, anong mga announcement natin? Wala ba tayong tawag dito, NMAP? Wala bang activity Hindi, tayo? hindi. Kami meeting lang namin ng NMAP kahapon at nagpaplano kami ng workshop sa February. Ay, ang At tagal. oo, ang tagal pa. Pero gumagawa na kami ngayon ng planning para sa ah, susunod na workshop at meron tayong symposium ulit. Pero siguro mga ilang no, ilang paalala dun sa ating mga kampanya laban sa korupsyon. 'Di ba yung patuloy na pagsusuot ng puti at saka paglalagay ng ribbon at yung malakihan nating pagkilos. Yung iba every Friday meron silang kilos hanggang dumating White ribbon. November 30, 'di ba? So wag Okay. tayong paliligaw sa mga announcement diyan ng mga kilos, baka tayo ay masilat o ibig sabihin hindi natin masyadong kilala ang ibang mga grupo. oo, baka Basta yung natin. Hindi, misguided. ganito na lang, to be fair, yung mga naniniwala kay Kibuloy at saka sa JIL at saka mga gustong iligtas si Joel at saka si Bato, ang rally ninyo ay sa 16, 17, 18, no? Doon Wala kayo raw. sumama kung 'yun ang Wala raw paniwala uwian nyo, yun. no? Kung naniniwala kayo kay JIL at saka kay Kibuloy at saka kay Labato, doon kayo mag-rally. Kung naniniwala kayo na dapat mawala yung lahat ng klase ng mga politikang dinastiya at mga masasamang politiko, ang rally natin ay sa November 30, no? Ang ang ating selebrasyon para sa tunay na bayani ng uring manggagawa, no? Si Andres Bonifacio. Tayo ay maghahanda para sa Bonifacio Day para igiit ang lahat ng mga pagbabago, lalong-lalo na sa mga problema natin sa korupsyon. Huwag po tayong paliligaw, no? Wala pong pagkakaiba, lahat ng mga dinastiya at mga politikong nagahari ngayon at nagdaan, pare-pareho po silang korap. Ang ipaglaban po natin pagbabago, pagpapakitino ng Pilipinas. Sa susunod na eleksyon po, magboboto tayo. Puro bagong pangalan ang ilagay natin. Huwag nang maglagay ng lumang pangalan. Kasi katulad ng Biblia, maghanap tayo ng bagong tipan. No? Meron na Buo meron na tayo ba ng bagong testamento. meron na kapuroy na bill na anti-dynasty na naipasa? Hindi pa, Ay, file pa lang. Naipile na pala? merong minungkahi kahapon. Parang kapon. Ngayon, Merong sinabi si Kwan. Merong sinabi si Speaker D ng Isabela, no? Na
ipapile na yung anti-dynasty law. So, At ngayon, umamin siya na siya ay isang galing sa dynastiyang pamilya, pero kailangan daw magising ang mga Pilipino. Ang sa akin lang, sana magpakatotoo sila. ngayon, ang ating subaybayan ay kung sino ang boboto ng negative o kung sino mag-approve. Yun ang ikuha natin sa social media. Tatay Oscar, palagay ko hindi mananalo kasi nung nagsasalita si Di, halos pilit na magpalakpakan yung mga Well, nakaupong congressman. yun ang pagbabasihan na rin natin. Kailangan may transparency kung sino ang hindi bumoto o binasa ba ito, dadala sa plenaryo o ano. Abangan natin, doon natin malalaman. Sa akin mas gusto ko tuloy-tuloy na pagbibigay ng edukasyon at impormasyon sa mga mamamayang Pilipinong magiging botante. Kasi hanggang ngayon tulog ang marami. Tulog ang maraming Pilipino, lalo na mga senyor. Sila nga yung mga kumumpare dyan sa mga korap na politiko, di ba? Kinuha nilang ninong sa kasal, naging kumpare sa ninong sa binyag ng mga anak nila. Isoli nyo na po yung mga kandila sa mga pamilyang magnanakaw. Tigilan nyo na ho pagkikipagkumpare nyo sa mga korap. Sige, kapoy, Sir Oscar. 4:03 na, 4:03. Opo. Okay. Sorry. Sige, ano yung mga last natin? Parting words, maraming pong salamat at sana po wish you all good health at sama-sama tayo para mabago natin ang ating sistema ng gobyerno, ang ating mga pamamahala sa ating mga namumuno. Sana'y mapukaw natin ang kanilang damdamin. Huwag po tayong manghinayang, huwag tayong matakot sa isang mapayapang pagpapahayag ng ating damdamin. Maraming pong salamat. Ayan. Sa mga tagapakinig nood natin, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa SC Tips. Sana marami kayong natutunan. Siguro yung last lang na gusto kong sabihin. Meron kasing isang libro akong nabasa. Survey nila sa mga 65 years old. Ang naging kung ikay ipapanganak muli, ano ang gusto mong ano yung babaguhin mo, kumbaga? Ang lumabas po na common answers ay be more reflective, be more courageous, and be clear about purpose. Tingin ko para hindi tayo nagsisisi sa bandang huli o nagkukumahog sa bandang huli, yun yung kailangan nating subukan, no? Kung may hamon para maging matapang, maging matapang. Kung may hamon para maging mapagnilay, lalo na ngayon sa mga nangyayaring kaguluhan, kailangan maging mapagnilay tayo. Maging mapagnilay. At ang pinakahuli yung, ano ba ang purpose ng buhay ko? Yan yung tatanungin lagi-lagi. Ano ba ang purpose ng buhay ko? Ano ba? Bakit ba ako nabuhay? Ano ang kanyang layunin? Ano ang kanyang dahilan? So yun lang po siguro, patuloy nating pagnilayan ang buhay at saan ko pa ba mapapahusay, kung kailangan makisangkot at hindi manood, no? Yun yung maging matapang. Yun lamang po at magkita-kita tayo ulit sa susunod na Huwebes. Magandang hapon po sa lahat. Yan. Okay, so ako lang ay pinagdarasal ko lang na ang mga ka-seniors natin ay mamulat sa tama at katotohanan, no? Matagal na po tayo nagpapabudol, no? At kung tayo ay may pinagkatandaan, kung naging magulang na tayo, ay maging magulang na tayo sa buhay, no? Tama na ang pagpapabola sa mga politikang puro pangako, no? Inabot na tayo ng edad na mahigit 60, sana ay nagkaroon tayo ng aral at natuto tayo. Yung mga dilubyong dumating, yung mga baha na dumating, yung mga paghihirap na nakikita natin, simple lang ang tanong ko sa kaboboto ba ninyo ng mga binoboto nyo dati, umunlad ba ang buhay nyo, gumanda ba? Kung hindi, subukan naman natin ng iba. Yan po. At sana ay lumabas ang mga bagong batas
para sa social protection ng mga senior citizen dahil kasama yun sa ating paghahanda. Pagka magkaroon ho tayo ng pagkikilos para isulong ang mga batas na ito, sana ay kasama namin kayo. Yan po, maraming salamat at sana ay magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Okay, sabi ni Ram, God bless you all with good health and long, happy, and enjoyable life. Keep safe po. Keep safe, everyone. Ayan, at dyan po natin tinatapos ang ating episode. Ay, meron pa rito. Sandali, baka ito yung ito ang dapat kasama natin sa grupo, hindi siya makapasok. Si Edith, Goko at Kensa, 4 p.m. ko na nabuksan at bandang huli ko na po nadinig ang usapan sa wag gawing kumpare ang mga kurap. Yan. So, dapat ay kasama natin siya sa kwan, hindi siya makapasok. Okay. Sorry po. Off the air, meron lang akong sasabihin sa inyo mamaya dahil wala sa topic eh. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Okay, bye-bye. Kose, thank you. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation.